Trasiwala ng pololog ipinaklala sa atin si Maggie, isang butch at magandang babae sa Estados Unidos. Kahit na may hawak siyang degree sa batas, masigasig siya sa pagtuturo sa mga bata at nagtatrabaho bilang guro. Gayunpaman, dahil sa mga limitasyon sa pananalapi, napilitan siyang isaalang-alang ang pagtatrabaho sa larangan ng batas, kaya't dumalo siya sa isang panayam sa trabaho sa law firm ng kanyang ama, kahit na wala siyang gaanong pag-asa na magtagumpay. Pagkatapos, nakipagkita si Maggie sa kaibigang si Sarah sa isang restaurant. Inimbitahan siya ni Sarah sa isang leisure trip sa California. Dahil pagod na sa kanyang monotonong buhay at nangangailangan ng pahinga, tinanggap ni Maggie ang imbitasyon. Pag-uwi ni Maggie, sinuportahan ng kanyang ina ang kanyang desisyon na maglakbay, naniniwalang magdadala ito ng kasiyahan at pagpapahinga sa kanya. Gayunpaman, tutol ang ama ni Maggie sa biyahe, hinihimok siyang kanselahin ito at mag-focus sa kanyang legal na karera upang maging profesional na abogado tulad niya. Nag-alok pa siya na tawagan ng manager ng kumpanya para masiguro ang posisyon para sa kanya nang hindi na naghihintay ng mga resulta. Gayunpaman, tinanggihan ni Maggie ang pakikialam ng kanyang ama at iginiit na makuha ang trabaho sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap. Sa huli, nagawa ng ina ni Maggie na kumbinsihin ang kanyang ama na payagan si Maggie na magbakasyon sa Europa bago i-anunsyo ang mga resulta. Sa ibang bahagi ng kwento, makikita natin si Prinsipe Adrian ng maliit na kaharian ng California sa Timog Europa na naghahanda para sa kanyang seremonya ng koronasyon upang pumalit sa yumaong ama bilang hari. Tinalakay ni Adrian ang seremonya kasama ang kanyang katulong na si Felix. Tuwing nag-aalmusal kasama ang kanyang ina, si Reyna Patricia, pinag-uusapan ni Adrian ang mga pagdiriwang ng koronasyon. Pinupunan ng kanyang ina ang kanyang pabayaang asal, tulad ng pag-alis sa palasyo at pag-party kasama ang mga babae. Pinabalaan siya na ang mga ganitong gawain ay hindi nararapat para sa isang hari. Si Adrian sa kabilang banda ay nais na makilahok ang mga karaniwang tao sa pagdiriwang, ngunit hindi sang-ayon ang Reyna, sinasabing ang ganitong hakbang ay laban sa mga tradisyon ng hari. Sa susunod na eksena, makikita natin sina Maggie at Sarah na dumating sa kaharian ng California at naglalakad sa plaza ng bayan. Sila ay nag-e-enjoy sa paggalugad ng iba't ibang tanawin at huminto sa isang fountain. Naghahangad si Sarah at iniimbitahan si Maggie na sumama sa isang tour group. Gayunpaman, mas gusto ni Maggie na maglibot mag-isa at nangangakong babalik sa hotel sa oras para sa hapunan kasama si Sarah. Habang naglalakad, nahipa ng hangin ang sombrero ni Maggie. Si Adrian, na nakasakay sa motorsiklo, ay dumaan dito nang hindi pinapansin. Gayunpaman, bumalik siya kalaunan, pinulot ang sombrero at umalis. Ang bukali na ay si kinainis ni Maggie. Hininilo na ko ay ibinalik ni Adrian ang malinis na sombrero kay Maggie at ibinalik pa ang relo na aksidente niyang nakuha. Nagulat si Maggie sa kanyang ginawa at tinanong kung paano niya nilinis ang sombrero. Sabi ni Adrian nang may sarkasmo na ginamit niya ang mahika. Sa re-race, nagkayos sila. Samantala ni Adrian ang pakero na anyayahan si Maggie na magkita sila sa tabi ng fountain sa gabing iyon. Habang papalapit ang araw ng koronasyon, patuloy na iniisip ni Adrian ang pagdaraos ng pampublikong pagdiriwang at humihingi ng payo mula sa tagapayo ng hari. Gayunpaman, iniiwasan ng tagapayo na magbigay ng direktang opinyon at tila sumuko si Adrian sa kanyang ideya. Pagbalik ni Maggie sa hotel, ikinuwento niya kay Sarah ang nangyari. Samantala, pumasok ang isang batang babae na nagngangalang Katya sa hotel at sinubukang ibenta kay Maggie ang isang souvenir. Isa sa mga tauhan ng hotel ay nagtangkang paalisin si Katya, inaakusahan siyang nanggugulo sa mga bisita. Ipinagtanggol ni Maggie si Katya, nakipagtalo sa tauhan ng hotel at sinabing gusto niyang bilhin ang souvenir dahil mahal niya ang mga bata. Sa simula, nag-aalangan si Maggie na makipagkita kay Adrian sa gabing iyon, pero hinihikayat siya ni Sarah at sinamahan siya. Pagkatapos makipagkita kay Adrian, napagtanto ni Sarah na mabuting tao siya at iniwan silang mag-isa. Nagpasya sina Maggie at Adrian na pumunta sa isang kafe ng magkasama. Pagdating nila sa kafe, handa na sanang tawagin ng waiter si Adrian na iyong kamahalan, prinsipe. Pero nagbigay ng senyas si Adrian na tratuhin siya bilang isang ordinaryong tao sa harap ni Maggie upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Magkasamang umupo sina Adrian at Maggie at sa kanilang pag-uusap, ikinuwento ni Maggie ang presyo ng kanyang ama na maging abogado siya. Inamin din ni Adrian na ang kanyang ina ay naglagay maritime pressure sa kanya. Binayos ni Maggie ang kanyang pagmamahal sa pagtatrabaho sa mga bata na ikinagulat ni Adrian dahil mahilig din siya sa mga bata. Nang tanungin ni Maggie tungkol sa pamilya ni Adrian, itinago niya ang katotohanan at sinabi lamang na ang kanyang pamilya ay nasa negosyo. Sa huli, si Adrian, niagsuhan sa Maggie ay huling nabigay sa lang sway. Kira na makwaris nagulat sina Maggie at Sarah dumaitay marangyang almusal na dinala ng mga tauhan ng hotel. Ibinigay ng tauhan kay Maggie ang isang liham mula kay Adrian na nagpapaliwanag na siya ang umorder ng almusal. Naging mausisa si Maggie tungkol sa tunay na pagkatao ni Adrian at pinaghihinala ang pagmamay-ari ng kanyang pamilya ang hotel. Gayunpaman, tumanggi ang tauhan na ibunyag ang tunay na pagkatao ni Adrian at sinabing mabubuting tao ang kanyang pamilya. Resiskar kiedris na Adrian na Maggie and balik slots sa ating kakalian ng kaharian. Nag-accept sila sa lungkol silang ng buhay at lalong lumalim ang kanilang ugnayan. Ngunit biglang tumawag si Felix, ang katulong ni Adrian, at iginiit na bumalik siya agad sa palasyo na pumilit kay Adrian na iwan si Maggie.
Kinabukasan, bumisita sina Maggie at Sarah sa isang museo at nang makita ang mga litrato ni Adrian at ng kanyang ina, napagtanto nilang siya ang prinsipe ng kaharian. Nagpasya si Maggie na mag-imbestiga tungkol kay Adrian online at nakahanap ng artikulo na naglalarawan sa kanya bilang isang masamang lalaki na niloko ang maraming babae at nagkunwaring isang ordinaryong tao. Kalaunan, nakipagkita si Maggie kay Adrian at sinabi sa kanya na natuklasan niyang siya ay isang prinsipe. Nagulat si Adrian. Galit si Maggie kay Adrian dahil nagsinungaling ito sa kanya. Sinusubukan ni paliwanag ni Adrian na ang intensyon niya mula sa simula ay makilala siya ni Maggie bilang isang ordinaryong tao, pero hindi kumbinsido si Maggie at inaakusahan siya na babaero. Ipinaliwanag ni Adrian kay Maggie na ang mga chismis tungkol sa kanya na nanloloko ng mga babae ay hindi totoo. Hinihiling niya kay Maggie na samahan siya sa isang lihim na lugar kung saan may mga batang nananatili. Sa lokasyong ito, ipinakilala ni Adrian si Felix kay Maggie at hiniling sa kanya na maghintay habang naglalaro siya ng volleyball kasama ang mga bata. Sa panahong ito, sinabi ni Felix kay Maggie na nagtatag si Adrian ng isang pundasyon para tumulong sa mga bata na itinago bilang lihim mula sa lahat, kahit sa pamilya ng hari. Frangkalop si Felix, anang magsanto rin Maggie na kinukol ni Adrian ang karamihan ng kanyang oras sa pagtulong sa mga bata and ang artikulo na naglarawan sa kanya bilang babaero ay nakapanlilin lang. Nakilala ni Maggie si Katya, ang batang babae na nakasalubong niya sa hotel at nalaman na nakatira siya sa institusyong itinatag ni Adrian. Kinausap ni Katya si Maggie, ipinaliwanag na nahihirapan siyang makipag-ugnayan sa ibang mga bata. Hinikayat siya ni Maggie at sa wakas nagkaroon ng lakas ng loob si Katya na magtanghal sa entablado at kumanta. Ang gestong ito mula kay Maggie ay nagbigay sa kanya ng mas malaking respeto mula kay Adrian. Inimbitahan ni Adrian si Maggie na maghapunan kasama siya sa palasyo, sinasabing nais niyang ipakita sa kanya kung ano ang buhay niya doon. Samantala, nalaman ni Reyna Patricia ang tungkol sa relasyon ng kanyang anak kay Maggie at inutusan ng kanyang mga gwardya na bantayan si Maggie at mangalap ng karagdagang impormasyon tungkol sa kanya. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, pumunta si Maggie sa palasyo at nakipagkita kay Adrian doon. Pinihinigilag siya ni Adrian siya per kanyang ina. Paghapunan, mukhang hindi nasisiyahan si Reyna Patricia at ang iba pang miyembro ng pamilya hari sa presensya ni Maggie, lalo na nang ipahayag niya ang kanyang opinyon tungkol sa ideya ni Adrian na talikuran ang mga tradisyon at kaugalian ng hari. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ni Reyna Patricia kay Adrian na tapusin na ang relasyon niya kay Maggie, pero tumanggi si Adrian at sinabi sa kanya na mahal niya si Maggie at gusto niyang makasama ito habang buhay. Pagkatapos ay pumunta si Adrian sa hotel at inanyayahan si Maggie na lumabas. Habang naglalakad sila at nagpapahayag ng kanilang pagmamahalan sa isa't isa, palihim silang kinunan ng litrato ng isang mamamahayag. Kinanap question tunas yung mga litrato ni na Maggie at Adrian sa mga pahayagan na ikinagulat ng publiko. Galit na galit si Reyna Patricia sa sitwasyon at nagsimulang magplano ng mga paraan para sirain ang relasyon ni na Adrian at Maggie. Nagpasya sina Maggie at Sarah na umalis sa hotel, ngunit nagulat sila nang makitang may mga reporter na naghihintay kay Maggie. Agad silang bumalik sa kanilang kwarto. Kaya si Bayasaritz, tinawagan si Maggie ng kanyang ama at nang malaman ang tungkol sa relasyon niya kay Adrian, iginiit na umuwi siya agad dahil sa lahat ng nangyari, mukhang balisa si Maggie. Sa puntong ito, nakisarbihan si Adrian na tagsantay sa kanya sa lobby ng hotel. Tinanong siya nito kung maaari siyang magpalipas ng ilang araw kasama siya sa Paris. Sa kabila ng nararamdaman niya para kay Adrian, tinanggihan ni Maggie ang kahilingan nito. Kinabukasan, habang naghahanda sina Maggie at Sarah na umalis, nakatanggap si Maggie ng tawag mula sa isang law firm na nagsasabing inalok siya ng trabaho at kailangan niyang bumalik sa Estados Unidos. Nakaramdam si Maggie ng halo ng kasiyahan at kalungkutan. Sa isang banda, masaya siya na nakakuha ng bagong trabaho, pero sa kabilang banda, ang pagmamahal niya kay Adrian at ang kagustuhan niyang manatili sa kaharian ay nagiiwan sa kanya ng pusong wasak. Nahihirapan siyang pumili sa pagitan ng pag-ibig at karera. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, nagpasya si Maggie na iwan si Adrian at ituloy ang kanyang karera sa batas. Ang desisyong ito ay nagwasak sa puso ni Adrian at hindi na siya gumawa ng karagdagang pagsisikap para iligtas ang kanilang relasyon. Bago bumalik sa kanyang bansa, nagpasya si Maggie na bumisita sa palasyo upang makipag-usap sa ina ni Adrian tungkol sa pundasyong itinatag ni Adrian para sa mga bata. Si Reyna Patricia, na noong unay naniniwala na si Adrian ay interesado lamang sa mga romantikong relasyon, ay nalaman ang katotohanan tungkol sa dedikasyon ng kanyang anak sa pag-aalaga ng mga bata sa pamamagitan ng kanyang pundasyon. Naantig sa revelasyong ito, pinagsisihan ng Reyna ang kanyang nakaraang pag-uugali at hiniling kay Felix na dalhin siya sa Children's Foundation. Matapos bisitahin ang foundation, nagkaroon siya ng bagong pag-unawa sa kanyang anak at sa huli ay pumayag na payagan ng publiko na dumalo sa pagdiriwang ng koronasyon ni Adrian. Habang nag-iimpek si Maggie ng kanyang mga gamit para umuwi, inihatid ng mga tauhan ng hotel sa kanya ang isang imbitasyon sa koronasyon ni Adrian. Sa simula, tumanggi si Maggie na dumalo sa kaganapan, ngunit pinilit siya ni Sarah na tanggapin ang imbitasyon. Samantala, napagtanto ni Reyna Patricia kung gaano kalalim ang sakit ni Adrian dahil sa pagkakahiwalay kay Maggie at nagpasya siyang suportahan ng lubos ang kanyang anak. Nagkwade ang ang pagpilit sa ni Kaishen tulungan siyang sundan ang sarili niyang landas.
Pumunta ang Reyna kay Maggie sa hotel, humingi ng tawad sa kanyang nakaraang pag-uugali at inalok siya ng trabaho sa kaharian ng California, partikular sa pundasyon ni Adrian para sa mga bata. Nagulat si Maggie sa alok, ngunit sa huli ay nagpasya siyang manatili sa kaharian at magtrabaho sa pundasyon dahil palagi niyang pinangarap na magtrabaho kasama ang mga bata. Sa susunod na eksena, nasa seremonya ng koronasyon si Adrian, napapalibutan ng pamilya ng hari at ng mga karaniwang tao na inimbitahan sa kaganapan. Sa sandaling ito, dumating si Maggie at si Adrian na mangha sa kanyang kagandahan ay tumingin sa kanyang mga mata habang nakangiti si Maggie sa kanya. Nagrawnas ng Shirsan si Dadhayes hayag ni Adrian ang kanyang kasiyahan sa kanyang presensya ay ninanong kung balak niyang manatili sa kanya o bumalik sa kanyang bansa. Sumagot si Maggie na mananatili siya sa kanyang tabi at formal na inihayag na nagpasya siyang magtrabaho sa kanyang pundasyon. Inamin ang kanyang pagmamahal para sa kanya. Sa mga huling sandali ng pelikula, nagpasya si Adrian, nagugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kasama si Maggie, natagpuan niya sa kanya ang lahat ng katangian ng tunay na pag-ibig.